Hi Ray, kamusta ka today? Hindi po ako okay. Actually, ilang days na din. Simula nung nalaman ko na bumagsak ako sa isang subject ko, parang hindi na ako mapakali. Lagi ko siyang naiisip. Tapos, nawalan ako ng gana sa lahat. Thank you for sharing that, Ray. Before we continue, I want to make sure you're safe right now. On a scale of 1 to 10, gaano kabigat yung nararamdaman mo ngayon? With 10 being sobrang bigat na? Siguro po 8. Di ko na po alam gagawin ko eh. Okay. Thank you for being honest. That's a high number. So let's do quick safety check. In the past few days, naisip mo ba na hindi ka na mabuhay? Or na mas okay kung wala ka na? Hindi naman po sa ganun. Gusto ko lang mawala. Gusto ko lang po mawala yung sakit at hiya. Pero hindi ko po naiisip saktan yung sarili ko. I hear you. And thank you for telling me that. That means hindi ka immediate risk. Pero yung pain mo, valid pa rin. It sounds like malaking epekto sa'yo yung nangyari. Would you like to tell me more about it? Opo. Akala ko kasi papasa ako. Hindi man mataas pero confident ako na aabot. Tapos nung nakita ko yung grade ko, halo-halo yung nararamdaman ko. Lungkot, hiya, tsaka galit sa sarili ko. I understand. Based sa sinabi mo, it seems unexpected yung result. Kaya mas naging intense yung reaction mo. Opo. Tapos, paulit-ulit sa isip ko na kulang ako. Parang hindi enough. Naiisip ko tuloy kung kaya ko pa ba tong course ko. I hear you. Pero gusto ko lang i-explore natin yon. Do you think na yung isang failure ay sapat na para ma-define kung anong kaya mo as a student? Siguro naman. Siguro hindi naman. Pero ang hirap tanggapin. That's completely understandable. Let's do a quick risk check, ha? Aside sa bagsak na grade, may iba ka pa bang pinagdadaanan? Like family problems, loss, or feeling hopeless sa ibang bagay? Yung lolo ko po na hospital last month. Stress po kami lahat. Tapos feel ko hopeless ako minsan kasi kahit anong aral ko, parang wala pa rin. Thank you for sharing that. So, may recent loss stressor tayo. Plus, hopelessness. Pero may protective factors pa rin. Nandito ka, humihingi ng tulong. What else did you feel after mong malaman yung result? Nahihiya po ako lalo na sa classmates ko. Parang feeling ko sila umaangat tapos ako naiwan. Tapos iniisip ko din yung family ko. Kasi mataas expectations nila sa akin at natatakot ako na baka ma-disappoint sila. I see. That kind of pressure can really do add to what you're really already feeling. Pero let me ask you this. Do you think your worth as a person or as a student is based lamang sa isang grades? Hindi naman po, pero parang ganun yung pakiramdam ko. That feeling is valid. Pero in MHFR, we try to look at the situation in different way. Not as a failure that defines you, but as feedback na may areas kang pwedeng i-improve. Oo nga po. Parang mas make sense pag ganun. If you're open to it, pwede natin tignan kung ano yung possible factors kung bakit nangyayari ito. Ano sa tingin mo yung specific na dahilan bakit ka bumagsak?
Siguro po siguro po kasi nung prelims pa lang, hindi ko naintindihan yung fundamentals ng subject. Tapos, instead na mag-asa ko for help, hinayaan ko lang. Akala ko makakram ako pag midterms at finals. Tapos nung magkasunod-sunod yung quizzes nung na-hospital si Lolo, hindi ako nakapag-review kasi hati yung attention ko. Naging kampante din ako kasi akala ko mababawi ko sa finals. Pero sobrang hirap pala nung coverage. Madalas din last minute ako mag-aral, tapos pag may hindi ako maintindihan, hindi na ako nagtatanong kasi nahihiya ako. That's a very honest observation. So, may knowledge gap from the start. May external stressor din yung kay lolo mo. Tapos, nag-compound yung effect ng procrastination at takot mong magtanong. Aware ka na sa mga yan. Now, let's think of safety. When you feel that weight in your chest because of the disappointment, what do you usually do to calm down? Wala po. Iiyak lang or matutulog. Minsan, nakatitig lang po ako sa pader. It's okay to cry, pero importante may safety plan tayo. When things feel heavy, try that 3-3 rule. Name 3 things you see, 3 things you hear, and move 3 parts of your body. Ito yung number 2 sa safety plan natin. Yung what can she or he do? This help bring your focus back to the now instead of the failure. Sige po. Susubukan ko yan para hindi ako masyadong kainin ng negative thoughts. Good. Yung number 4 naman sa safety plan natin is yung support network. Sino yung pwede mong tawagan or lapitan pag overwhelming na? Siguro po si kuya tsaka isang classmate ko na close ko. Perfect. Pwede ba nating isulat or i-type yung names nila? And ano yung mga bagay na importante sa'yo ngayon na nagbibigay sa'yo ng pag-asa? Family ko po, tsaka gusto ko pa rin talaga makatapos. Gusto ko matulungan sila. Yan, hawak mo yan. Moving forward, based sa mga reason na sinabi mo, yung knowledge gap, hindi paghingi ng tulong, at last minute studying. Ano yung mga specific and small changes na tingin mo kaya mong simulan ngayong linggo? Siguro po, magiging mas consistent ako sa pag-aaral. Tsaka, subukan ko na magtanong kahit nahihiya ako. Mag-review na rin ako ng fundamentals na hindi ko naiintindihan dati. Okay, those are realistic steps. Let's make it even more concrete. What if you set a timer for 25 minutes of focus study, then take 5-minute break? We call that the Pomodoro technique. Tapos, pwede ka mag-schedule ng consultation hours with your prof para ma-address yung knowledge gap mo. Mas madali nga po yata yun kaysa pilitin ko yung sarili ko na mag-aral ng 5 oras na diretso. Tsaka at least may plan na ako. Correct. Progress, kahit maliit, is still a progress. How about your family? Since you mentioned na pressured ka sa expectations nila, how do you plan to handle that? Siguro, kailangan ko rin po silang kausapin ng maayos. I-explain ko na nahirapan ako kasi
may nangyari sa lolo ko at aminado ako na may mga pagkukulang din ako. Matatakot pa rin ako, pero mas mahirap po yung nagtatago. That's very brave. Remember, you can also seek support from trusted peers or your kuya when you feel overwhelmed. Hindi mo kailangan dalhin lahat mag-isa. Opo, habang nag-uusap tayo, parang gumaan na yung pakiramdam ko. Kasi ngayon, alam ko na kung bakit nangyari at may safety plan na ako. May reasons to live ako. I'm glad to hear that. Understanding the why helps you take back control. We will continue to work on building your self-esteem and creating a more balanced study routine in our next sessions. Pero remember ha, if babalik yung weight sa chest mo at umabot sa 8/10 ulit, balik ka sa safety plan natin. Or tawagan mo si kuya or yung classmate mo. Nandito rin kami. Thank you po. Malaking tulong to sa akin. You're welcome, Ray. We'll see each other again next week para ma-check natin yung progress mo. You did good job today by showing up and being honest.